Saksi sa Double B! Nasa linya natin, Weng, si San Juan City Mayor Francis Zamora, ang Pangulo po ng Metro Manila Council. Mayor, magandang umaga, si Joel si Weng. Good Yes, morning po. magandang umaga, Joel Kuweng, at maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Malaking bahagi ng Kalakang Maynila ang binaha. Kanina may hugot si Rowena, sabi niya yung Solid Waste Management Act hindi lubusang na ipapatupad. Meron ba tayong pangangailangan na higpitan palalo yung mga parusa para ho sa mga nagtatapon ho ng basura kung saan-saan, Mayor? Yes, Joel at Weng, no, I want to share with you that last year, ang Metro Manila Council, kami po ay nagpasa ng isang resolution kung saan sinasagad na natin to 5,000 pesos ang multa pagdating po sa pagtapon ng basura sa mga maling lugar. But of course, this will entail ordinances from the LGUs. Ang San Juan po, immediately nag-amend kami ng aming ordinansa to make it 5,000 pesos. So, under po the local government code, ang mga ordinansa po sa mga lungsod, merong maximum penalty na 5,000 pesos. Pag mga municipalities naman, 2,500 pesos po. No? Under the local government, Joel at Weng. No? So if there will be amendments that will be done, mas matataasan pa ito. But existing na yung ating local government code ngayon, so ito po yung ating ceiling pagdating po sa multa. Maliban sa San Juan, sino pa ang nag-amyenda ng kanilang ordinansa para taasan ng multa? Yes, ito yung napag-usapan namin, Joel, ano? And I was never able to ask after that because it was my understanding that all Metro Manila LGUs should amend. No? So yan ay bagay na tatanong ko ulit muli sa aking mga kasamang mayors. But again, yun ay bagay na napagkasunduan namin as early as last year pa sapagkat nakikita nga natin na sa mga ilog, mga creek, sa mga drainage systems, ito ay talagang nakakadagdag sa problema ng pagbabaha. At ganoon din, kapag umiiwas tayo sa pagtapon ng basura sa ating mga daluyan ng tubig, nakikita rin natin ang positive effect nito. At if I may share also, yung dredging ay napakahalaga. Dito po sa San Juan, if I may share specifically po, nag-announce po ako na from August 5 to 9, imagine, ilang araw yun na tuloy-tuloy na pag-ulan. Ang pinakamalalim na inabot ng aming pagbabaha ay ilang pulgada lamang. Kahapon lang talaga, nung halos umulan na malakas, kahapon lang medyo tumaas. In fact, we had 0 evacuees from August 5. Yesterday, meron kaming evacuees, pero kung ikukumpara nyo sa dati, hindi na ganun kataas ang pagbabaha. Dahil nga ho yan, tuloy-tuloy po ang dredging ng San Miguel Corporation sa aming San Juan River, Maytunas Creek at Ermitaño Creek. Bahagi po ng ating Oplan kontra baha. So pag nagde-dredge po kasi tayo, pati yung basura natatanggal. So lumalalim muli yung ating mga ilog at mahalaga po. Oo. Pero Mayor, sa assessment niyo po, Mayor, sa nangyari nitong mga nakarang araw hanggang kahapon, ang dami-dami pa rin basura sa iba't ibang panig po ng Metro Manila. That's true. Napapatupad ba talaga natin kahit tinaas na natin ng 5,000 yung multa? Pero ingat ganyan pa rin problema natin. So kung last year napatupad na simulang ipatupad yan, parang nag-kick in na ba? Naramdaman na ba ng tao yung bigat ng dapat ay ipinatutupad na ordinansa, Mayor? Meron na bang napagmulta? Oo. May nahuli na ba tayo, Mayor? Yes, sa San Juan may mga nahuhuli na po tayo. But then again, for me, and ito sana po sa lahat ng nanonood at nakikinig, sana po kayo makiisa sa akin sasabihin. Opo. Sana wag na natin hintayin na magbumulta pa tayo, na huhulihin tayo, na dapat kusang loob po, tayo na mismo without thinking of yung penalties or yung ako'y mapaparusahan. Dapat kusang loob na po tayo talagang nagtatapon ng basura sa mga sapagkat hindi po basurahan ng ating mga ilog, hindi po basurahan ng ating mga creek. So dapat galing na mismo sa atin even without ordinances, we should have this discipline na pag tayo ay magtapo ng basura sa tamang lugar, alam natin makakatulong yan sa ating komunidad. At in the same manner, kung saan-saan tayo magtatapo ng basura, babalik at babalik yan sa atin, lalo na kapag malakas na nga po ang ulan. Okay. Kasi Mayor, hindi kayang daanin yata sa pakiusap. Ang mga Pilipino, kinakailangan yata hulihin sila, i-instill ang disiplina sa kanila para magdala
para sa susunod, pagka may experience, may karanasan na sa pagkahuli, palagay ko titino na eh. Well, Joel Atweng, no? Again, kanina po sa bungad ng ating panayam, binanggit ko po yung ating mga limitations sa pagdating po sa local ordinances. Yes. Now, if there will be laws that will be applied or amendments that will be made, then mas makakagalaw kami in terms of sa penalties, no? Sapagkat again, meron po kaming limitasyon. Alam nyo, minsan nga sinasabi nila yung 5,000 pesos for cities, so medyo mababa na yan because tandaan nyo po, medyo matanda na rin po ang ating local government code, no? So siguro part of the amendments that can be proposed is to increase yung limits pagdating nga po sa penalties when it comes to cities. And again, yung ating mga existing laws ay pwede naman pong aralin muli ng Kongreso kung sa tingin po ng ating mga mambabatas na dapat amyendahan po ang mga provisions ito para nga mas magkaroon ng ngipin. Lalong na't itong pagbabaha ay paulit-ulit na nagiging problema po natin at yung maling pagtapon ng basura po ay talagang nakakadagdag sa problemang yan. Mas maganda ho siguro, maaral ang ating mga mambabatas yung mga pwedeng amyendahan na provisions po ng existing laws natin. Parang agree naman ako doon, hindi pwedeng ordinansa mahigpit ang national law mo mahina. Di ba? Kailangan may harmony sa implementasyon ng batas natin, national at local mayor. Tama po kayo dyan. Ano? So that will entail possibly a review of existing laws connected to solid waste management. No? Kami naman po sa LGU, syempre, ang aming pong mga na-execute, no, ay base po yan sa mga frameworks na pwede naming gawin, and this will be covered by ordinances, resolutions, and also national laws. Yung po Okay. bang tinaas ninyo sa lokal na ordinansa na parusa ay multa lang, wala yung dagdag na community service o kulong? Yung sa amin po ay meron siyang multang 5,000 pesos. Pag hindi kayo magbayad, tsaka kayo pwedeng makasuhan at yung pong provision ng aming ordinance. So it will be up to the court when and Joel, halimbawa, natikitan ka at hindi ka nagbayad ng multa, then pwede ka nang habulin, pwede ka nang kasuhan. So again, depende po yan sa mga sangguniang panlungsod natin. They have the autonomy to make decisions kung gaano ka grabe ba magiging parusa. But again, merong limitations po kasi ang local government code. Napag-uusapan na rin po ang basura. Recently, si Ombudsman Remulla meron pong pahayag. Sabi niya, lahat daw ng local executives, pinagkakakitaan po ang kontrata sa koleksyon ng basura. May isang Alkalde. may isang alkalde lang daw hindi gumagawa sa Pasig, si Vico Soto. Ano ba ang inyo pong reaction doon, Mayor? You considering na kayo pong Pangulo ng Metro Manila Council? Yes, Joel Atweng, may nakita naman po akong mga statements po ni Ombudsman wherein he clarified na ang sinasabi lang naman niya is to check, for the mayors to check, baka may mga pamahalang-usod na gumagawa ng kalokohan. At again, ito ay para sa akin, ito ay guidance na nagpapaalala sa Ombudsman na siguraduhin na yung implementasyon nga po ng mga kontrata pagdating sa basura ay sinasagawa po ng tama. Alam nyo, tama po na malaki ang pondo pagdating sa basura because just imagine yung hauling niyan, no? Araw-araw yan, ilang truck ng basura ang umikot sa iba't ibang sa Metro Manila, sa buong Pilipinas, just to make sure na ho-haul nga yung basura na na-generate ng ating mga mamamayan every day. So ang akin pong interpretation sa sinabi ni Ombudsman ay nagpapaalala lang siya to make sure that all contracts connected with the garbage are implemented properly. Dito sa San Juan, I can honestly say wala po tayo namang problema. Joel Atweng, kilala niyo po ako, 7 taon na akong mayor, ni isang beses wala po tayong naging kontrobersya, korupsyon, anomalya. Malinis po ang ating administrasyon dito sa San Juan, and that's something that I can assure our people. All right. Mayor, salamat sa oras. Thank Mag-ingat you. ka. Good morning. Thank you. Good morning to you. Po, maraming salamat din po, sir. San Juan City Mayor Francis Zamora, Pangulo po ng Metro Manila Council.